Hello, what's up mga tol? Kumusta? Welcome na naman dito sa panibagong episode ng ating channel mga tol. So kung saan tuturo ko ngayon sa inyo mga tol ang step by step kung paano nga ba i-withdraw ang ating kinita dito sa Clash of Streamers ngayong 2022 mga tol. Pero bago natin yung simulan, welcome muna dito sa ating channel Simple Life with Ron, kung saan tuturo ko sa inyo mga simpleng bagay na makatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. So ayan mga tol, bago natin simulan ang video na to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga tol, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa musunod nating video. So ayan mga tol, sundan nyo lang ang steps na bibigay ko sa inyo para mag-guide din kayo sa kung paano nga ba tayo makapag-withdraw dito sa ating laro na Clash of Streamers. So, kunting tip lang muna mga tol na minimum amount dito ng Kryptons na upang kayo ay pwede makapag-withdraw ay 10,000 Kryptons. So, ayan, simulan na natin mga tol. So, ito yung topic sa pag-usapan natin ngayon ng mga tol. Number 1, gift Kryptons. Number 2, open MetaMask. Number 3, import wallet to MetaMask. Number 4, add Gobi token to MetaMask. And number 5, connect MetaMask to PancakeSwap. Number 6, buy BNB in Binance. 7, deposit BNB to MetaMask. 8, convert Gobi token to in PancakeSwap. 9, sell BNB in Binance. And 10, and last, withdraw earnings. Bago tayo magsimula mga tol sa ating withdrawal, papakilala ko muna sa inyo mga tol itong napakagandang betting app. Isang international betting app mga tol na kung saan pwede kayo nang tumalpak sa iba't ibang klase ng sports, esports at makasino man or slots mga tol. So dito mga tol, pwede napakagandang betting app ito dahil pagka ikaw ay nagdeposito for the first time ay makakatanggap ka ng 100% cashback bonus mga tol. So ito, simple lang sumali mga tol. Pindutin nyo lang yung registration at fill upan nyo lang itong mga registration form nila at yun, pwede ka nang sumali at tumalpak sa kahit anong sports na paborito mo mga tol. So dito mga tol, napakadali lang mag-register. Lalagay ko na lang yung link sa description ng video na to mga tol para madali ninyong mahanap. So ayan mga tol, pagkatapos nyo mag-register mga tol, pwede na kayong mag-deposito. May e-wallet, may online banking silang available. Puntahan nyo lang itong icon na ito sa taas, at pwede na kayong mag-deposito gamit yung mga online banking ninyo or e-wallets na available sa inyo mga tol. At makakapagsimula na kayong tumalpak sa mga paborito ninyong sports. So ngayon mga tol, sisimulan na natin ang step-by-step tutorial kung paano mag-withdraw ng kinita natin dito kay Clash of Streamers. Pagka umabot ka na ng 10,000 Kryptons mga tol, yan yung minimum para mag-convert mo na siya into Gobi token mga tol. So pagka may 10,000 ka na dyan, gaya nito mga tol, ayan, pwede mo na siyang ma-convert into other currency para ma-exchange mo siya into real money mga tol. So punta ka lang dito sa best game building, ito mga tol, ayan. So punta ka lang dyan, pindutin mo yan, at dito sa baba pindutin mo itong watch button dito para mapupunta ka dito sa page na to. Ayan. At dito, pipindutin mo tong Giving Works mo tol. Ito. So, keep in mind mga tol, dapat meron ka ng minimum of 10,000 Kryptons para magagawa mo tong stage na to. So, Giving Works, pindutin mo yan. Then,
pindutin mo rin ulit tong gift mga tol. Ayan. So ayan. So dito mga tol, pagka meron ka nang 10,000 Kryptons, so dito naman makikita mo itong current price ng Gooby. So ito yung ang Kryptons, i-convert mo siya into Gooby token. So 1,000 Gooby token mga tol ay may halaga ngayon na $1.01. So bawat one, ayan. So ayan. So dito din naman mga tol, andito din yung balance mo dito. Nag Krypton, ayan. So dahil dito rin naman mga tol, yung 1 Krypton mo ay may value siya na 1 Gooby token. So dahil meron kang 10,000, so meron ka ring 10,000 Gooby token mga tol. So 10,000 Gooby token, may equivalent yan dahil bawat 1,000 Gooby ay $1. So may approximately meron ka ding $10 na makukuha sa 10,000 Kryptons mo. So ayan. So ang gagawin mo lang dito ay pindutin mo tong gift mga tol. Tong gift. Ayan. So input mo lang itong passphrase mo dito mga tol. Makukuha mo tong passphrase mo sa pag-create mo ng wallet doon sa blockchain building. So ayan, post ko lang to mga tol. So next step natin nga mga tol ay open new account in MetaMask. So simple lang naman ang mag-open ng account dito mga tol. Punta lang kayo kay Google Chrome at i-install ninyo yung MetaMask extension. So hanapin nyo lang yung MetaMask extension sa search result mga tol, at pagka nahanap nyo na, simple lang naman ang gagawin, i-add as extension nyo lang doon sa Google Chrome mga tol. So kailangan nyo dito mga tol ay bagong account ng MetaMask. Kung meron kayong lumang account ng MetaMask, kailangan ninyong uninstall muna at gagawa kayo ng panibago para gagana yung pag-import natin ng wallet natin dito kay MetaMask. So third step natin dito mga tol ay mag-import ng wallet to MetaMask. So ngayon mga tol, pagkatapos nyo gumawa ng account, ngayon ay mapupunta kayo sa page na to kung saan pwede nyo i-import yung wallet ninyo galing sa Clash of Streamers. Pipindutin lang natin itong import wallet mga tol. Ayan, then pindutin nyo lang itong blue button sa baba na agree. So ayan, pipindutin natin yan. Ang susunod niyan mga tol ay kukunin nyo na yung 12 phrases na nakuha ninyo sa blockchain ng Clash of Streamers at lalagay nyo dito sa box na to mga tol. So siguraduhin nyo lang na may space bawat word mga tol para tatanggapin niya, at gumawa lang kayo ng panibagong password dito. At pipindutin nyo lang ulit itong import. Yun na yun mga tol. Mako-connect na yung wallet natin. Ang pang-apat na step natin dito mga tol ay add Gooby token to MetaMask. So simple lang naman yung gagawin mga tol. Pagka na-open nyo na yung MetaMask account ninyo, nasa baba may naka-highlight dyan mga tol na nagsasabing import token. So pipindutin nyo lang yun mga tol at pindutin nyo itong custom token. Then ilalagay niyo dito yung contract number na makikita niyo sa description box ng video na to mga tol, at yung symbol ng token mga tol na Gooby, at pipindutin niyo lang itong add token mga tol sa baba. So yun mga tol, pagka na-add nyo na, tapos na yung fourth step natin. Bonus
tip lang dito mga tol, na kailangan pala na yung MetaMask account ninyo ay nasa Binance Smart Chain Network. So kung paano yun gagawin mga tol, pumunta lang kayo sa chainlist.org mga tol, at hanapin nyo lang yung blockchain network at pipindutin nyo lang yung add to MetaMask. Napakadali niyan mga tol na gagawin, at automatic siyang ma-add or mapupunta or yung blockchain network doon sa MetaMask ninyo. So next step naman natin mga tol ay connect MetaMask to PancakeSwap. So simple lang ang gagawin, pumunta lang kayo sa exchange pancakeswap.com at pipindutin nyo lang yung button na nasa upper right corner na connect, at magpa-pop up yung MetaMask ninyo at pipindutin nyo lang yung connect mga tol. At yun, connected na yung ating MetaMask dito sa ating PancakeSwap, at handa na tayong mag-swap or mag-trade ng currency dito. So, ang next step na naman natin ay kailangan na natin yung Binance account natin. Tayo sa Binance account natin mga tol. So, ang gagawin lang natin dito, sundan nyo lang ako dito mga tol, dahil first time ko din tong ang ginawa. So, sundan niyo ito step by step para alam nyo din kung paano o ano yung gagawin niyo dito. So, andito tayo sa dashboard na to. Parang ito na nga yung pinaka-dashboard ng Binance mga tol. So, dito sa taas, dito yung mga menu ng Binance mga tol. So, dito, kung gusto ka bumili ng crypto, ayan, pwedeng bank deposit, debit or credit card, pwedeng P2P trading. Ito yung gagawin nga natin mamaya mga tol. Third party payment, ayan. Dito markets, dito yung market mga tol. Sa ayan, pwede ka rin dito bumili or mag-trade or magbenta ng crypto na ang hawak mo mga tol. Dito ito din yung trade mga tol. Dito derivatives, ano bang malaman dito? Marami din mga tol. Maraming paraan din para kikita ka dito. Dito may earn, ayan, marami dyan. So ayan, yan yung, hindi na natin isa-isahin yan mga tol. So basta dito sa taas, dito mo makikita yung menu buttons ng Binance. Dito sa wallet mga tol, ang kailangan lang naman natin dito para makapag P2P tayo mga tol, makabili tayo ng BNB, ay pumunta tayo dito sa funding wallet natin. So dito, ayan. So yan, yung kailangan nyo pala dito mga tol, bago kayo makabili ng BNB dito sa Binance, kailangan ninyong siguraduhin na may laman yung GCash ninyo at na-connect nyo na yung GCash ninyo sa Binance mga tol. So kung hindi nyo pa alam yan at gusto nyo malaman, paki-comment na lang sa description, sa comment section mga tol, para malaman ko at din natin ang video yan. So dito sa video na to mga tol, I assume na nakakonect na yung GCash ninyo at may laman na yung GCash ninyo dito sa Binance. So pagkapindot nga ninyo ng funding wallet mga tol, punta kayo dito, hanapin nyo dito, may mga options dito sa gilid sa may kaliwa, hanapin niyo itong P2P. So pindutin lang natin yung P2P, ayan. At maglo-load yan mga tol base sa bilis ng inyong internet. So nakadepende din kasi yan mga tol. So in my case mga tol, medyo mabagal, kaya ayan, medyo mabagal din yung so ayan, pindutin lang natin tong P2P ulit. So dito nasa funding tayo mga tol. Under funding, pwede ka dito bumili at magbenta mga tol. So pindutin lang natin to, buy and sell. Ayun. Then pagkatapos mga tol, antayin lang natin na mag-load yan, dahil BNB yung bibili natin dito mga tol. So ang gagawin natin dito, andito sa taas mga tol, pwedeng nakabuy ka. So itong dalawang to mga tol, itong dalawang button dito, dapat
naka-green yung buy pagka nagba-buy ka, mga tol. Pagka sell naman, magbebenta ka, syempre, naka-sell din yan. Ganyan, pula yan siya, mga tol, pagka sell. So, dahil magbibili tayo, buy yung pipindutin natin dito, mga tol. Then, dito, nandito yung iba't ibang cryptocurrency, mga tol. So, dahil BNB yung hinahanap natin, pipindutin natin itong BNB. Ayan. So, ayan. So, bakit naka CNY yung currency, mga tol? So, madali lang naman palitan yan, mga tol. Dito, sa itong drop down arrow dito, mga tol, na may CNY, pindutin lang natin yan at hanapin natin yung PHP, mga tol, or yung Philippine Peso. So, ayan, nandito na. So, ayan, mapapalitan natin yan, mga tol, ng peso. Lahat ng symbols na yun, mga tol. Dahil, peso naman yung gagamitin natin pambili, mga tol. So, ayan. So, recap lang, mga tol. Pindutin tong buy dito. At hanapin yung currency. In my case, BNB, mga tol. Napindot na natin. At i-change ninyo yung currency dito. Ayan. Then, pwede kayong may search bar dito, mga tol. Pwede kayong mag-search dyan. Ayan. So, dito naman, mga tol. Dito, andito yung mga advertisers. Ito yung mga nagbebenta. Ito yung presyo nila. Holdings nila, mga tol. Current holdings nila ng BNB. Ito yung limit naman dito, mga tol. So, dito ninyo makikita kung kasya ba yung pera na pambili ninyo. So, mayroon namang naglilimit ng 1,000 to 1,000, mga tol, napakalaki. May naglilimit ng 10,000, 5,000, 70 pesos to 100. No? Napakababa lang, mga tol. So, dito naman, mga tol, sa baba ng mga advertisers, dito makikita ninyo kung ilang orders na yung kompleto nila at ilang percentage yung completion nila, mga tol. So, ito yung success rate, ika nga nila, mga tol. Then dito, payment method, nandito din yung payment method via Union Bank, pwedeng GCash, ayan, mga tol. And dito, yung buy button. So, ayan. So, dahil bibili tayo, mga tol, ng BNB. So, hanapin natin, ang pambili lang natin ngayon, mga tol, ay 500 pesos. So, hanap tayo ng swak dito na pwede nating bilhin, mga tol. So, parang ito sana yun, mga tol, pero walang GCash na available sa payment method. Ayan. Pwede naman tayong mag-move pa dahil may ibang page pa dito, mga tol. Move lang natin to, mga araw na to. Hanap pa tayo ng ibang options. So, ayan, nandito, mga tol. Si Ganda Yarn, nag-offer siya ng 500 up na limit through GCash yung payment, mga tol. So, ayan. At meron siyang completion rate na 99%. So, napakataas niya, mga tol. At may 5,000 plus orders na siya. So, trusted siya. So, ayan. So, ayan. Maganda din to. Nandito din sa baba, mga tol, si Duels Crypto. So, may 99 completion siya. At varied yung payment method niya dito. May Union Bank siya, GCash, Paymaya. So, ayan. At 99.20% yung completion rate niya dito. So, pipili lang tayo dito, mga tol, kung saan ba yung swak sa ating panglasa. So, in my case, mga tol, maganda ito, mga tol, eh. Ito. So, yung supply niya, available niya ay may 2 BNB siya, 2 plus BNB. So, malaki. Ayan. So, siguro ito na yun si Ganda yung pipiliin natin, mga tol. Kasi nagustuhan natin yung completion rate niya at marami na ding sumubok sa kanya. So, at swak yung budget natin dahil 500 yung minimum niya dito. So, pipindutin lang natin tong buy BNB, mga tol. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa order, ano ba tawag nito? So, babasahin muna natin dito, terms and conditions. For GCash preferred, kindly provide me your GCash number and name for confirmation. So, ayan. So, please ensure that you are online to complete the trading. Ayan. After checking and receiving the funds, kindly help
to release the crypto. Press payment received, confirm payment received. Ayan. Crypto will not be automatically transferred by the platform, but still need your confirmation. So after transaction, it would be very much appreciated if you could give me a like or positive trading experience. Ayan. So dito, I want to pay 500 lang lagay natin dito mga tol. 500. So ayan mga tol, siguraduhin muna natin na may laman yung GCash natin dito. So ayan mga tol, dahil natapos na nating ma-confirm na ang laman ng GCash natin. So ayan, dito tayo. Pipindutin natin itong buy BNB na ngayon mga tol. So ito yung equivalent ng BNB na matatanggap natin, 0.017 at yan, then pipindutin na natin itong buy BNB mga tol. So ayun, successful na yung order natin. So tignan natin dito mga tol. After transferring the funds, click on the transfer notify seller button. So pwede nating so dito yung GCash at GCash account ng seller mga tol. So magta-transfer tayo dito kay Jacqueline Alphon Abdon. Yan. Mobile number. So ayan. Ta-transfer natin yung 500 pesos mga tol. So gagawin lang natin dito mga tol ay mag-send money lang tayo. Ayan, pindutin lang natin itong send money mga tol. Press send. Tagay lang natin yung name, Jacqueline Alphon Abdon. Jacqueline Alphon. Mobile number pala mga tol. So yung mobile number yung input natin dito. Mobile number 0970-9380-404. Lagyan natin yung amount, 500. Yan. Pwede tayo mag-send ng message. Hi. Ito na po ang bayad for BNB. Yan. So check lang natin ulit yung number 0970-9380-404. Yung pangalan RCNUB daw. So next lang natin. So si RCNUB nga yung nakalagay dito. Confirm lang natin yan mga tol. Then send natin. Send natin mga tol. So ayun, nasend na natin. Dahil nasend na natin yan mga tol, dito na naman yung sunod na step. After transferring the funds, click on the transferred notify seller button. Yan. So yan, please confirm that you have successfully transferred the money to the seller. Ayan. So hanapin lang natin yung activity natin dito. Hindi ko na save yung yan. May message na siguro yung GCash. Ayan dito. So you have sent 500 of GCash stars in your Bugna Junior.
So ayan, dahil nasend na natin yan mga tol, confirm lang natin itong payment. Then pwede din natin siyang i-message dito. Ayan, nasend na daw, na-release na daw yung crypto natin mga tol. So ayan mga tol, isang tip din dito, pag successful naman yung transaction mo dito, ay i-like mo naman sila mga tol. Malaking tulong din to sa kanila para positive yung review sa kanila. Like lang natin yan mga tol. So yan, dahil na-release na daw yung crypto natin mga tol, antay lang tayo ng mga 30 minutes siguro para mag-reflect yung order natin sa ating Payat account mga tol. So ayan, makikita natin yan dito sa Payat and Spot mga tol. Kung may dadagdag ba, mayroon tayong 100 plus pesos dito kanina. Alamin lang natin kung madagdagan ba. Yan, ibig sabihin successful na yung transaction natin dito mga tol. Tignan natin. Tignan lang natin dito mga tol kung nag-reflect na ba siya. BNB, wala pa mga tol. So may 132 pa lang tayo dito mga tol. So dito natin makikita sa order natin ito, P2P order. Tignan natin dito mga tol. Tignan natin dito yung order na dito. Ayan. So dito yung transaction natin mga tol, 500 ayan, 0.017 kay Ganda Yarn, completed na yan. So antayin lang natin ng ilang minuto mga tol dahil tinignan naman natin doon sa ating wallet at wala pa naman siya doon sa ating wallet. So ayan mga tol, update ko lang kayo saglit kung pag dumating na yung order natin na BNB. So ayan mga tol, dumating na yung worth 500 pesos natin ng BNB. So pupunta lang natin dito mga tol sa wallet natin. Dito natin makikita sa funding wallet natin mga tol. So tingnan natin itong sa funding wallet natin ngayon kung nandito nga ba yung worth 500 natin na BNB. So dito na nga siya mga tol. Ito yung 0.017 na in-order natin. So may halaga na lang siyang 483. So depende kasi yan sa current price ngayon mga tol. So medyo bumaba siya. So para makita natin yan mga tol, mapunta sa ating Payat and Spot wallet. Dito sa gilid mga tol, again, punta lang kayo dito, wallet, then funding wallet. Then dito sa gilid mga tol, sa dito, may buttons dito, tatlong buttons mga tol. I-hover nyo lang yung mouse nyo. Same lang din naman sa cellphone mga tol. So dahil PC itong ginamit natin, so PC na lang ito limbawa natin dito mga tol. So hover lang natin yung mouse, then punta tayo dito sa pangatlong option kung saan may nagsasabing transfer mga tol. Transfer lang natin to sa ating Payat and Spot wallet. So ayan, from baliktad yan. Yan, from funding to Payat and Spot. Then pindutin natin itong max mga tol. Then ayan, again from funding to Payat and Spot. So matapos nating order makumpleto yung order kanina mga tol, nandito pala sa funding yung nabili nating BNB. So gagawin natin ngayon ay transfer natin from funding to Payat and Spot para magawa natin kung ano yung gusto natin gawin dito. Pwede nating transfer to another
crypto wallet. So yan mga tol. So ayan, pipiliin natin BNB. So BNB kasi yan. So yan, BNB. Then pindutin lang natin itong max mga tol. Then itong confirm button. Ayan. So mangyayari mga tol, mapupunta na yan doon sa ating fiat and spot. So ayan, nawala na. Dito yung BNB natin. Punta tayo dito sa fiat and spot natin. Wallet. So yun, nadagdag na dito mga tol. So kanina may 113 lang to. So nadagdag na yung 400 plus. So ayan mga tol, mayroon na tayo. Step number 7 na tayo mga tol, deposit BNB to MetaMask. Napagadali lang gawin to mga tol. Pumunta lang tayo sa Binance account natin at pumunta tayo sa fiat and spot wallet natin. Yan. So ang gagawin natin dito mga tol ay magdideposito tayo ng BNB papunta doon sa ating MetaMask para pang gas fee. So dito pagka napunta na kayo sa fiat and spot mga tol at pinindot ninyo yung withdraw doon sa BNB na coin mga tol, ito yung lalabas. So kailangan ninyong ilalagay dito yung address ng wallet na pagdidepositohan natin at kailangan yung network ay nasa Binance Smart Chain din mga tol. At lalagay lang natin yung amount na gusto nating ipasa o i-deposito. So I suggest mga tol at sinasuggest din ng iba na okay na yung 0.02 BNB pang gas fee. So pagkatapos nun mga tol, pumunta lang kayo doon sa transaction history ninyo. Doon ninyo makikita yung history na kung saan nag-withdraw or na kayo ng BNB papunta sa MetaMask account ninyo. At ilang minuto lang mga tol, makalipas ay makikita nyo na yung balance ninyo na BNB doon sa MetaMask account ninyo. At kung pupunta naman kayo doon sa PancakeSwap, makikita nyo na din yung balance niyo ng BNB dahil connected na yung MetaMask niyo at yung PancakeSwap. So dito makikita niyo, i-change nyo lang yung currency na nandyan. Kailangan BNB din yan. At makikita nyo na yung balance niyo. So dito mga tol, ito na yung step na kung saan pwede na natin mag-swap. Pwede na natin i-swap yung Gobi token natin to BNB. Dahil meron na tayong pang exchange or pang gas fee na BNB na galing sa Binance. So yun mga tol, napakadali lang sundin. Play nyo lang ulit ang video na to para mag-guide kayo. Bago pa pala tayo makapag-convert o makapag-swap dito kay PancakeSwap mga tol, kailangan muna nating i-enable yung Gobi token para makikita natin dito. So scroll down nyo lang sa baba, makikita niyo dyan enable Gobi. So pipindutin lang natin ang button na yan at may magpa-pop up na ulit dyan yung MetaMask natin at pipindutin lang natin yung enable mga tol. At yun, pagka na-enable na yung Gobi token natin, pwede na nating i-convert yung Gobi to BNB at i-trade doon sa Binance. Pagka na-enable na yung Gobi mga tol, makikita na natin doon sa list sa taas mga tol at lalagay lang natin yung max mga tol, ima-max lang natin at lalagay din natin yung currency na kung saan natin siya i-convert to BNB. So Gobi to BNB at pipindutin lang natin itong button sa baba na swap mga tol. So siguraduhin natin mga tol na nakapag-deposito na tayo ng BNB doon sa ating MetaMask account dahil yun yung pang gas fee natin. So pagka ganun mga tol, pagka napindot nyo yung swap, mapupunta kayo dito sa confirm swap. So yan, 10,000 Gobi ay may matatanggap tayong 0.02 na BNB at may gas fee, may konti lang namang gas fee mga tol. So yan yung yan yung reason mga tol na naglalagay tayo ng BNB mula sa Binance to MetaMask dahil kailangan natin magbayad ng gas fee mga tol. Hindi naman kalakihan. So yan,
ang susunod nating gagawin dito mga tol ay pipindutin lang natin tong confirm swap, at ang mangyayari niyan mga tol, masoswap na yung Gobi token natin to BNB. So ayan mga tol, pagkatapos natin ma-confirm yung swap, mag-aantay lang tayo na ma-confirm siya. So ayan, kasalukuyan pa siyang nagko-confirm. So waiting for confirmation. So ang gagawin naman natin ngayon, pagkatapos niyan mga tol, antayin lang natin na may maglalabas na confirmation message mga tol. Pagkalalabas na yon, ibig sabihin nun mga tol, successful na ito, yon, transaction submitted. Then pipindutin lang natin tong close. Close lang natin yan mga tol. Ang 9th step naman natin ngayon mga tol ay sell BNB on Binance. So paano natin yan magagawa mga tol? So dahil na successful na yung swap natin sa PancakeSwap at mapupunta na yung BNB na kinonvert natin doon sa balance natin kay MetaMask dahil connected yung PancakeSwap natin at yung MetaMask. So bago tayo makapagbenta mga tol, kailangan muna nating dalhin yung BNB or deposito natin sa BNB wallet natin doon sa Binance. So simple lang naman mga tol, i-reverse nyo lang yung process na ginawa ninyo sa pagdeposito ninyo from Binance to MetaMask. So unang-una mga tol, kukunin nyo lang yung BNB wallet address ninyo doon sa Binance at magdeposito kayo ng crypto. So yan na yung balance natin mga tol. So, may 0.03 na tayo na BNB sa ating MetaMask. Makikita ninyo yan. Ayan. So, gagawin lang natin dito ay kukunin natin yung address natin sa BNB natin sa Binance at magdeposito tayo. So, punta lang ulit kayo doon sa fiat or fiat and spot na wallet ninyo mga tol. Pindutin nyo yung deposit. Then, kukunin nyo yung wallet address ng BNB na ninyo. So, kailangan ninyo yung wallet address din na mula sa BNB, wallet address din na galing sa MetaMask. So, yan mga tol. Doon mga tol, pagka napunta na yung BNB ninyo doon sa Binance, doon na magsisimula yung process sa pagbenta mga tol. Pagka natapos na natin yung pag-deposit ng ating BNB from MetaMask to Binance mga tol, ay makikita nyo na ngayon yung balance ninyo or madadagdag na yung BNB ninyo doon sa kasalukuyang balance ninyo ng inyong Binance account. So kung napapansin nyo dito mga tol, meron akong 998 pesos dahil may 500 pesos akong yung Binance account ko, laman ng Binance account ko, may 500 pesos yan at nadagdagan ng di pala 500 pesos mga no, less than 500 pesos na yon dahil kinuna natin ng pang-gas fee. So nadagdagan lang siya ng 500 pesos kaya naging 998 pesos na yan. So 500 pesos lang talaga yung galing sa Clash of Streamers niyan mga tol. So yan, pagka successful nyo nang na-add yung BNB ninyo from MetaMask to Binance, pwede na natin siyang i-sell mga tol. Yan yung susunod nating step. Bakit nga ba kailangan nating ibenta yung BNB natin mga tol? So kailangan natin siya ibenta mga tol para ma-withdraw o mapupunta siya sa GCash account natin. So yan yun. So hello mga tol, ito na nga yung withdrawal natin ng ating kinita mula sa Clash of Streamers mga tol. We-withdraw na natin from Binance to GCash mga tol. So ang gagawin lang natin mga tol, open lang natin yung Binance wallet natin. Then punta tayo sa wallet mga tol. Then makikita nyo dito sa spot, nasa spot wallet natin yung ating BNB. So ayan mga tol. So $20 yan mga tol, or 1,000 pesos kasi may laman na yung BNB ko dyan. So ang kinita lang talaga natin dyan from Clash of Streamers ay $10 mga tol, or 500 pesos. So ngayon, dahil nasa spot wallet siya mga tol, kailangan natin siyang i-transfer from spot wallet to funding wallet mga tol para mabenta or matrade natin siya dito sa Binance. So gagawin natin ay pindutin natin itong transfer. Ayan.
Then, hanapin nyo lang dito yung wallet. From spot wallet to funding. Ayan. Then, dito change nyo lang itong BTC to BNB mga tol. Dahil BNB yung pipindutin lang natin yung BNB. Then, pindutin natin tong max sa baba. Ayan. Then, confirm transfer. Pipindutin lang natin yan mga tol. Yung yellow na button sa baba. So, ayun. Na-transfer na siya mga tol. So, titignan natin dito sa ating spot wallet. Wala na. Pipindutin natin na ngayon itong funding mga tol. So, ayan. Nandito na yung laman ng BNB natin sa ating funding wallet. Ayan. So ngayon mga tol ay pipindutin na naman natin ngayon itong P2P or person to person transaction. Ayan. So dahil ang gagawin natin ay bibenta natin sa mga merchants yung ng crypto ang ating BNB. So pipindutin natin itong P2P. Ayan. So ngayon naman mga tol, may dalawang options dito sa taas, buy and sell. So alam na natin yan dahil magbebenta tayo, pipindutin natin itong sell. At pipindutin natin kung anong currency yung bibinta natin dito sa baba, BNB. So ayan, BNB. So ngayon naman mga tol ay maghanap tayo ng swak sa tatlong criteria natin. So ang tatlong criteria natin dito mga tol ay mataas na trust percentage na merchant. Pangalawa, pasok yung withdraw natin sa kanilang limit amount. At pangatlo, yung payment method ay pasok din sa gusto natin. So ayan, so hanap tayo dahil 1,000 pesos yung withdraw natin, maghanap tayo ng merchant na bumibili ng 1,000. So, ayan, dito natin hahanapin itong trust percentage niya o performance percentage ng merchant. Ito yung limit niya at ito yung payment method na GCash. So, pasok na yan mga tol. Pero may mas maganda pa tayong mahanap niyan. So, scroll down lang natin dito. May suki ako dito mga tol na binibilhan ko at binibentahan ko na rin ng crypto kasi trusted na siya mga tol. Trusted ko na siya kasi may transaction na kaming ginagawa in the past. So, hanapin ko lang yung merchant na yon. So, pangalan niya ay Ganda Yarn ba yan? Ganda Yarn. Asan ka na? Ganda Yarn. So, tatandaan nyo lang yung mga steps na sinasabi ko mga tol or susundan nyo lang yun para di kayo mawawala or di kayo malilito mga tol. So ngayon, naghanap lang tayo yung suki ko na dito mga tol. May suki tayo dito. So hanapin ko lang siya. Andito lang yun. Ganda Yarn. Nawala siya mga tol. Crypto Joe. Ito, maganda din to. So mas mainam kasi pagka may suki na kayo dito mga tol kasi alam nyo na yung kalakaran niya, alam nyo na kung paano siya nagtatransact. So hindi ka na maninibago. So pag wala naman talaga mga tol ay doon ka na sa iba. So wala na dito, so hindi na nakalista dito. Hindi nakalista dito yung hinahanap natin mga tol. So hanap na lang tayo dito ng marami namang maganda dito mga tol. So ito si Crypto Rush. Maganda din to. 99%. So may 100% ka dito mga tol. 1,000 nga lang. So pasok naman yung ating with the 1,000 naman yun. So ang hinahanap ko talaga yung suki ko dito mga tol. So ayun mga tol, dahil hindi na nga natin na hanap yung suki natin dito. So may nahanap ako dito maganda. So ito yun si Crypto Joe mga tol. Napakalaki ng trust performance niya, 99%. At pasok na pasok yung limit natin at may GCash din siyang available dito. So ngayon mga tol, pipindutin lang natin tong sell. Ayan. Then itong all mga tol. So pipindutin lang natin tong all. Ayan. Then payment method. So dito lang tayo sa GCash. Ayan. So mawi-withdraw natin dito mga tol ay around 895 pesos. So sa
$20 na yon, so 895 pesos, 0.19. So, yan na yung, kasama na yung 500 yan sa nakinita natin sa $10 na kinita natin sa Clash of Streamers. So, yan, pipindutin natin itong sell with zero fee. Ayan. Please wait for buyer to transfer the fund. After receiving the fund, please click on confirm. So, ayan mga tol. So, tip dito naman mga tol ay di natin i-confirm kung di pa natin natatanggap yung bayad na buyer mga tol. So, okay natin yan. So, pwedeng chat natin to siya. Chat natin. So yan, nagre-reply siya. Napakabilis naman mga tol. Sending na daw. So, ayan. Close lang natin to dito mga tol. Antayin lang natin na matatanggap natin sa GCash yung payment niya mga tol. Then, kukonfirm na natin yung transaction. So, ayan. So ayan mga tol, na-send na niya. So ito yung lumalabas mga tol. Ito yung notification. So Johannes Marvin Gelasio has marked the order as paid. So ayan mga tol. Re-reply lang tayo. Thank you. Confirm ko na. So ayan mga tol. So dahil na yon, dito ito yung details mga tol. So, Rona of Philadelphia, yan yung GCash number natin, buyer's name, Johans Marvin Gelasio. So, ayan. So, titignan muna natin kung may nag-send ba si GCash mga tol. So, ayan mga tol, na-send na-receive na natin. Ito yung message ni GCash. So, ayan. So, ngayon mga tol, balik tayo doon sa Binance natin at ko-confirm lang natin mga tol. Ayan, so pindutin lang natin itong payment received. So ayan. So received the payment in your account. So pipindutin lang natin itong I have received the correct payment amount and confirm to release my crypto. So ayan, confirm. So check muna yung pangalawang option dito mga tol ha. Then itong yellow na to, dapat naka-highlights yan. Then saka mo ko-confirm dito sa baba. So yan, may verification code na sinesend. So send lang natin. Mobile verification code sa number mo. So pupuntahan naman natin ngayon yung ano natin. So ito yon, verification code, copy lang natin. Then lalagay natin dito sa Binance mga tol. So ayan, submit. Ayun, yan, successfully sold. Pipindutin lang natin tong done mga tol. So yun, order completed. So napakadali lang mga tol. So ngayon naman mga tol, dahil naging maganda yung transaction natin, so tip lang natin dito mga tol, ugaliin natin mag-iwan ng positive review para makakatulong din to sa kanila mga tol, dahil tataas yung performance percentage nila or yung trust percentage nila dito mga tol. So iwan lang tayo ng positive review, fast and reliable. So ayan. Okay, leave comment. So yun lang kasimple mga tol. So yun na yung last papakita ko na lang sa inyo mga tol pagka na-withdraw na natin. So basically ito na yung last mga tol, dahil pwede nyo nang pagka nasa GCash nyo na, pwede nyo na siyang i-cash out sa mga
tindahan na nagka-cash out ng GCash mga tol. So siguro hanggang dito na lang tong video mo na to mga tol. Ito na yung huling step sa pag-withdraw natin ng kinita natin from Clash of Streamers. So this has been Simple Life with Ron saying God bless everyone. Bye bye.